Binuksan ni Laika ang bintana, at sinamyo ang sariwa at malinis na hangin ng nasasakupang lupain ng Hacienda Buenavista. Maraming puno ang kapaligiran, at napapalibutan iyon ng mga halamang namumulaklak. Para sa kanya, natatagong paraiso ang lugar na iyon. Mukhang maganda ang umaga mo ngayon, nilingon niya ang nakangiting tiyahin niya, naghahanda na ito ng kanilang almusal. Tuwing nandito naman ako, laging maganda ang araw ko, Tita Donna. Mabuti naman kung ganun. Maupo ka na at nang makapag-almusal na tayo. Medyo magiging abala kasi kami ngayon sa mansyon, dahil darating ang nag-iisang anak ni Don Francisco. Halatang nalungkot ito sa pagbanggit ng namayapang may-ari ng malaki at malaparaisong lupain na iyon. Just a few weeks ago, pumanaw ang butihing doon ng ma-stroke ito. Kahit paminsan-minsan lang siya nagbabakasyon doon, kapag nabu-burnout na siya sa kanyang trabaho, napalapit na rin siya sa mabait na matanda. Down to earth ito at kahit minsan ay hindi niya kinakitaan ng ibang masamang pagtrato sa mga trabahador nito sa hacienda. Tiyahin niya ang head cook sa mansyon nito, at kapag naroon siya ay sumasama siya rito. Kapag nakikita siya ng dun, ay magiliw siyang binabati nito, at iniimbitahan pa nga siya na magliwaliw sa buong hacienda. Very accommodating at napakabait talaga ni Don Francisco. Kaya siya man ay nanghihinayang ng malamang pumanaw na pala ito. May anak pala siya, tanong niya upang ma-distract ang tiyahin sa pagluluksa nito. Mabuti yun at nang may bago ng tagapangalaga ang hacienda. Kaya nga naghahanda na ang lahat ng tauhan, para sa pagdating ni Senyorito Enrique mamaya. Bumuntong hininga na lang ito, upang marahil ay maibsan ang nararamdamang kalungkutan. Sana magbalik na uli ang sigla sa buong hacienda. Malaki talagang kawalan ng pagpanaw ni Don Francisco. Tita Donna, huwag kang magagalit sa itatanong ko, Pero, may gusto ka ba kay Don Francisco? Buhusan kaya kita ng sabaw nitong kape ko. Ikaw talagang bata ka, saan mo ba napagpupulot ang ideyang yan? Natawa na lang siya habang nagsasali ng pagkain sa kanyang plato. Naitanong ko lang naman. Kasi hindi na kayo nag-asawa pa. Matagal nang nabiyudo si Don Francisco at kahit paano, guwapo pa rin siya at lagi ninyong nakikita. Dalaga ka pa rin naman. Hindi na niya nahuli pa ang tingin nito, dahil inabala na nito ang sarili sa pagbutingting sa mga pagkain sa mesa. Hindi na nito kailangang magsalita, para lang masagot ang kanyang katanungan. Nagtapat ba kayo sa kanya, tita? Kumain ka na lang dyan, Maharlika. Napasimangot lang siya. She really hated that name of hers. Para nagtatanong lang, sige na, tita, magkwento ka na. Tutal naman, tayo na lang dalawa ang natitirang magkamag-anak sa mundo. Magtatagwan pa ba tayo ng sekreto sa isa't isa? Marami pa tayong kamag-anak sa mundo. Magtatagwan pa ba tayo ng sekreto sa isa't isa? Tanong uli niya rito. Totoong marami pa silang ibang kamag-anak, pero silang dalawa lang talaga ang malapit sa isa't isa. Bunsong kapatid ito ng yumaong ama niya. Sabay na namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalilipas. Mula noon ay dito siya lumalapit kapag nalulungkot siya. Magkamukha kasi ito at ang tatay niya, kaya kapag nakikita niya ito ay nawawala kahit paano ang pangungulila niya sa mga magulang. Kaya siguro parang halos magkabarkada na lang sila kung magturingan. Tita, yuhu, sabi niya rito. Hey, kumain ka na lang dyan. Mas masarap kumain habang nagkukwentuhan, ano Tita Donna? Sige na, magkwento ka na kunwari, ako si Dear Kuya Cesar. Tumingala na siya sa kisame, at bahagyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Tumawa lang ito. Ngunit unti-unting naglaho ang ngiti nito hanggang sa bumuntong hininga na ito. Hindi ko nasabi sa kanya, sa wakas ay sabi nito. At hindi ko rin naman yun masasabi kung sakaling nagkaroon ako ng pagkakataon. Mahal na mahal ni Francisco ang asawa niya kahit ilang taon na yung namayapa. Francisco, first name basis na kayo. Kailan pa yan, tita? Pumalatak pa siya. Pa-cheeseburger ka naman dyan. Masamang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Ngumisi lang siya at ipinagpatuloy na ang pagkain habang hinihintay na magsalita pa ito tungkol sa ginagawang pag-amin nito sa kanya. Matagal na kaming nakakapag-usap kapag nagkakaroon kami ng pagkakataong magkasarilinan, patuloy nito. Lagi niyang sinasabi na namimiss nga niya si Doña Clarissa, na sana ay magkasama na uli sila. Siguro doon nahulog ang loob ko sa kanya, yung pakikipagkwentuhan niya sa akin ng kung ano-ano. Nararamdaman ko ang kalungkutan niya, at pangungulila sa dati niyang asawa. Pati na rin sa nag-iisa niyang anak na malayo sa kanya. Gusto ko siyang mapasaya, pero ano naman ang magagawa ko para sa kanya? Tauhan lang ako rito. Amo siya. Ano naman kung ganun? Wala naman sa batas ng Pilipinas na bawal magka-in-love ban ang amo at tauhan. Sana nagsalita pa rin kayo sa kanya, tita. Malay mo, kung nakapagtapat kayo sa kanya, naging mas masaya siya habang nabubuhay pa siya sa mundo.
Hindi ito umingit. Hindi ba? Malungkot na ngumiti ito. Mahal niya si Doña Clarissa hanggang sa huling sandali ng buhay niya. Hindi ako pwedeng sumingit. Naramdaman niya sa bawat salita ng tiyahin na totoong nagmahal nga ito sa butihing Don. Kaya siguro hindi na ito umalis pa sa naturang lugar, at hindi na rin nagpas siyang magpamilya. Na-realize niya na mayroon palang ganoong klase ng pag-ibig. Yung tipo na pwedeng barilin sa luneta sa pagiging sobrang martir. Hay, nakaka-depress naman yung kwentong pag-ibig mo, tita. Parang gusto ko na tuloy mag-Q-tex. Ano, Q-tex? Itinaas niya rito ang mga kamay. Nail polish. Mamaya ima-manicure kita, para mawala na yung pagluluksa ng puso mo, tita. Baka sakali, makakita ka pa ng ibang lalaki at makahabol sa huling biyahe. 40 na ako, hindi ko na kailangang makigulo sa mundo ng mga nagpapakasal. Ayaw mong sumaya, binigyan lang siya nito ng mapangunawang ngiti. Masaya akong bago man lang ako mamaalam sa mundo, nakita at nakasama ko pa kahit paano ang lalaking minahal ko ng gusto. Sapat na yun, hindi ko na kailangan ng iba. Ay, tita naman pinapaiyak mo naman ako, kararating ko lang galing States. Sa Maynila ka lang nanggaling. Tatawa-tawa na sinalinan nito ng tubig ang baso niya. Kumain ka na nga lang dyan, at magpahinga ka na pagkatapos. Mahaba-haba rin ang naging biyahe mo. Natulog na ako buong biyahe kaya nakapagpahinga na ako, tita. Gusto kong mag-ikot-ikot na rito sa hasyenda. Namiss ko rin ang lugar na ito Ngayon lang kasi uli ako nakapagbakasyon dito sa taong ito. Tinanaw niya ang magandang paligid mula sa nakabukas na bintana. Kaya susulitin ang 2 linggong bakasyon ko rito. Ikaw ang bahala, basta huwag ka lang magulo. Mabait ako. Oo nga, basta huwag kang magulo. Busy ang mga tao rito. Kailangang magpa-impress sa magiging bagong amo namin. Bakit kailangan ninyong magpa-impress? Hindi ba yun kasing bait ni Don Francisco? Matagal-tagal na rin mula ng huling beses naming nakita si Senyorito Enrique. Sa Amerika na kasi yung tumira, mula nang mag-aral siya roon ng high school. Pero sa pagkakatanda ko, mabait na bata ang isang yun. Sweet at guwapo. Crush ninyo, tita. Hey, pinalo siya nito sa braso. Tumawa lang siya. Ikaw talaga, Laika, puro kakalokohan. Kaya siguro hindi ka pa nagkaka-boyfriend hanggang ngayon, ano? Walang sumiseryoso sa'yo dahil puro kabiro. Bulag kasi ang mga lalaki sa Maynila, tita. Hindi nila nakikita ang charm ko sa kabila ng maganda kong mukha at sexy na katawan. Ewan, kausapin mo na nga lang ang sarili mo. Itutuloy pa sana niya ang pangungulit sa tiyahin niya nang may tumawag dito mula sa nakabukas na bintana. Oh, Goryo, napadaan ka. Nilapitan ito ng tiyahin niya. Mag-almusal ka muna. Salamat na lang, Aling Donna. Pero nagmamadali ho ako May itatanong lang sana ako. Ano iyon? May kakilala ho ba kayong marunong magmaneho? Si Luis kasi, hindi makakapagmaneho. May hangover pa sa ginawang pag-inom kagabi. Hay nako, hanggang ngayon ay dinidibdib pa rin niya ang pakikipagkalas sa kanya ni Carmen. Buhusan niyo ng tubig yun mamaya, ha? At para mahimasmasan na. Ginawa na ho namin yan Ang kaso, talagang malakas ang tama. Kaya ngayon, nagkaproblema kami kung saan kukuha ng driver para magsundo kay Senyorito Enrique sa airport. Napapalatak ng malakas ang tiyahin niya. Malaki nga ang problema ng mga ito. Kapag hindi pa ho kasi tayo nakakuha ng papalit kay Luis, siguradong mahuhuli na sa pagsundo kay Senyorito Enrique. Nako, paano ba ito? Wala rin akong alam sa ngayon. Hindi bale, tutulungan na lang kitang magbahay-bahay para makahanap ng magmamaneho. Hindi pwedeng mahuli sa pagsundo sa anak ng amo natin. Nakakahiya. Ngayon na lang siya makakabalik uli rito, maghihintay pa siya ng matagal doon. Uminom siya ng tubig, saka sumingit sa usapan ng dalawa. Tita, kailangan ninyo ng driver. Ako, marunong mag-drive. Pwede akong magmaneho para sunduin ang anak ni Don Francisco. Lumiwanag ang mukha ng mga ito. Talaga, Laika, marunong kang magmaneho. I have a car back in Manila, tita. Tumayo siya. Wala naman akong ibang gagawin ngayon kaya pwede akong mag-drive. Nako, salamat kung ganun. Nako, tamang-tama lang pala ang pagdating mo nito. Hulog ka ng langit. Tita, may talent fee ako. Natawa siya ng malakas. Natawa ng nakakunot noong namiwang ito. Joke lang, ngayon na ba aalis? Natapos ka na bang kumain? Okay na ako. Binalingan niya ang mga pagkain sa mesa na hindi pa gaanong nagagalaw. Pero siguro magbabaon ako ng kaunti para kapag nagutom ako, di ba? Natatawa na lang at iiling-iling na naghanda ng baon ang tiyahin niya. Ngalay na sa pagbitbit ng karatula si Laika, kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang susunduin, habang naghihintay sa arrival area ng airport. Iyon ang naisip niyang paraan upang makilala ang anak ni Don Francisco na matagal na ring hindi nakakabalik ng bansa. Kaya pati ang mga tauhan sa hasyenda ay wala ring maibigay na description sa kanya tungkol sa Enrique Buenavista na iyon.
Wala rin siyang makitang picture nito na nakadisplay sa mansyon. Ang tagal naman yun, sambit niya. Nawiwiwi na ako. Napalingon sa kanya ang ilan sa mga katabi niya na naghihintay rin marahil ng kanya-kanyang susunduin. Pinandilatan lang niya ang mga ito. Anong problema ninyo, ha? Bakit, ngayon lang ba kayo nakarinig ng taong puputok na ng pantog, ha? Pero parang hindi na nga niya kakayanin ang tawag ng kalikasan. Puputok na ang pantog niya. Patalikod na siya upang kumaripas ng takbo patungo sa CR nang mawala sa mga kamay niya ang dala niyang placard. Nang lingunin niya kung sino ang kumuha niyon, ay nakita niya ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa harap niya at pinagmamasdan ang nakasulat sa placard. He was wearing a simple yellow polo shirt and jeans. But there was no doubt he looked like a Hollywood actor, especially with that sunglasses of his. Kaya siguro halos lahat ng mga katabi niya sa arrival area ay nakatingin dito. Kumibot ang mga labi nito na tila ba inagaw ang kanyang atensyon, dahil doon na lang siya nakamasid ng mga sandaling iyon. Those shapely pinkish slightly wet lips of his. Tinanggal nito ang suot na sunglasses. Parang sa isang iglap ay nagkaroon ng world peace, at ang tanging ingay lang na maririnig ay ang pagdutnat nitong sunglasses na iyon sa karatulang inagaw sa kanya. Mali ang spelling ng pangalan ko, wika nito. This was supposed to be letter E. Pagkatapos ay binalingan siya nito. Napatanga na lang siya nang tuluyang makita ang kabuuan ng mukha nito. He was outrageously handsome. Parang wala na sa legal na pamantayan ng mundo ang kagwapuhan nito. Ikaw ba ang sundo ko? Casual na tanong nito. Nagulat pa siya nang kausapin siya nito. Ako nga. Basta na lang kasi ibinalik nito sa kanya ang karatula, saka tinuro uli ng sunglasses nito ang nakasulat na pangalan doon. Next time, ayusin ninyo ang paglalagay ng pangalan ko. Ayokong makakita ng mali. Tila bulang biglang naglaho ang paghangang naramdaman niya para dito, nang mapilitan siyang yakapin ang karatula. Lalo na nang basta na lang din ito ibigay sa kanya ang dala nitong overnight bag. Isinuot uli nito ang sunglasses, saka nauna nang naglakad palabas ng airport. Hurry up, utos nito. Gusto ko nang magpahinga. Hindi siya makapaniwala habang sinusundan itong tingin. Senyor ito ang drama ng damuho. Ibang klase rin ang lalaking ito. Huminto ito at nilingon siya. What are you still doing there? Sasagutin pa sana niya ito nang basta na lang uli siya talikuran nito, at magpatuloy sa paglalakad habang sinasagot ang tumawag sa cellphone nito. What a guy! Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang hangaan ito sa kabila ng kagwapuhan nito dahil sa ugaling ipinakita nito. She hated bossy people. Wala kasing pakialam ang mga ito sa ibang tao, at ang tanging iniintindi ay ang kagustuhan ng mga ito. Kung hindi ka lang anak ng amo ng Tita Donna, linihambalos ko na sa iyo itong bag mo. Nang gigigil na isinukbit niya ang overnight bag nito sa kanyang balikat, saka sinundan nito. At magpasalamat ka rin dahil napakabait ng tatay mo. Dahil kung hindi pinasagasaan nakita sa eroplano. Lihim pa rin siyang naglilitanya sa sobrang asar dito, nang maramdaman niya ang muling pagpapapansin ng kanyang pantog. Nawala na sa isip niya ang tawag ng kalikasan dahil sa pagsulpot ng binata. Sir, sandali, saglit na namang napatunganga siya sa gwapong mukha nito nang malapitan ito at balingan siya. What now? Ang ungas na ito, nawiwiwi ako, magsi-CR lang ako sandali. Bakit hindi ka pa nag-CR kanina habang wala ako? Sige na, mag-CR ka na. Bilisan mo. Ayoko nga pinaghihintay ako ng matagal. Pagkasabi niyon ay binalingan na uli nito ang kausap nito sa cellphone. Ni hindi man lang kinukuha sa kanya ang mga itinambak nitong placard at overnight bag. Pambihira talaga ito. Hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong sumagot dahil ihingihi na siya. This time, mas matindi na at kailangan na talaga niyang sagutin ang tawag ng kalikasan. Mabilis siyang naghanap ng pinakamalapit na CR. Pero malas talaga. Sa hindi niyang malamang kadahilanan, bakit ng oras pang iyon nagsabay-sabay ang mga nagsi-CR sa airport na yun? Shit talaga, namimilipit na siya sa pagpipigil na maihi nang wala sa oras. Humarap siya sa pader. Lihim na nanalangin siya na sana ay lumindol sandali, at nang magsitakbuhan palabas ang mga tao roon, para makasingit na siya. Pero talagang minalas siya, dahil ni hindi man lang nagparamdam si Mother Nature, bukod sa Mother Nature na kailangan niyang sagutin. Pumikit siya at kinagat-kagat ang kanyang daliri, upang kahit paano ay mawala ang isip niya sa nararamdaman niya. Mind over matter, sambit niya, mind over. What are you doing? Huwag kang maingay riyan, saway niya sa nagsalita sa likuran niya. Kahit hindi lingunin ay kilala niya ang may-ari ng boses na iyon. Nagko-concentrate ako, mind over matter, mind over. Kamuntik na siyang maiyak dahil talagang muntik na siyang maihi nang biglang kunin ni Enrique sa kanya ang overnight bag na nakasukbit sa balikat niya. Huwag, impit na wika niya rito, na huwag mo akong gagalawin.
For favor, mind over matter. Nakakunot noon na pinagmasdan siya nito. Tila ba isa siyang kakaibang nilalang sa paningin nito ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at hindi na nagsalita pa ito, at iniwan na lang siya nito upang pumasok sa katapat na CR ng mga lalaki. Humarap uli siya sa pader at nagdasal na sana ay makayanan pa ng pantog niya ang tawag ng kalikasan. Hey, boses iyon ni Enrique. You, come here. Inilapat niya ang isang braso sa pader, at doon idinikit ang kanyang noo upang makatulong kahit paano sa pagkukonsentrate niya. Mind over matter, impit na sambit niya. Walang hiyang mind over matter ito. Bilisan niyong magsiihip. Kinalabit siya ni Enrique. Dahan-dahan niyang nilingon ito. Please lang po, pwede bang maghintay ka naman? Maawa ka naman sa pantog ko. Walang tao sa CR ng mga lalaki. Doon ka na kung hindi ka na makatiis. Saglit na natigilan siya habang nakatitig dito. Tama ba ang narinig niya? Sa wakas ay nagkaroon din ito ng puso. Bilisan mo, at gusto ko nang umuwi. Puso ba ka mo? Nakasimangot na tanong niya sa isip. Nilayasan na ito ng puso nito. Pero kahit paano ay ipinagpasalamat pa rin niya na gumawa ito ng paraan para makapag-CR na siya sa wakas. Nagkukumahog na nagtungo siya sa men's room nang may isang lalaking pumigil sa kanya. Hey, bakit dyan ka papasok? Natigilan tuloy siya nang wala sa oras. Hindi yan ang CR ng mga babae. Pasensya na pare, humarang nasabi ni Enrique dito. Kailangan lang talagang makapag-CR ng girlfriend ko. May UTI kasi siya kaya hindi pwedeng magpigil. Baka kung anong mangyari sa kanya. Ikakasal pa naman kami sa linggo. UTI, she screamed in her mind. Girlfriend, ikakasal, get in. Enrique opened the door for her with the warmest, most wonderful smile she had ever seen in her life. Sweetheart. Sweetheart. Sinusulyapan ni Laika sa rearview mirror si Enrique habang tahimik na nakaupo ito sa backseat ng kotse. Mula nang umalis sila ng airport ay ngayon lang ito natahimik sa pakikipag-usap sa kung sino-sino sa cellphone nito. Dahil sa ginawang pagtulong nito sa kanya na makapag-CR, kahit paano ay nagbago ang image nito sa kanya. He might be a little bossy, but he knew how to extend help those who desperately needed it. Napakislat pa siya nang magsalubong ang mga tingin nila sa rearview mirror. Yes, tanong nito, wala naman. Ibinaling na uli niya ang atensyon sa pagmamaneho. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo kanina. Salamat, walang anuman. Wala na bang ibibilis itong takbo natin? Sa Amerika, minutes lang ang inaabot kapag ako ang nagmamaneho. Umiral na naman ang pagiging antipatiko nito. Kung wala lang talaga siyang utang na loob dito, tinarayan na niya ito. Wala kasi tayo sa Amerika, kaya hanggang ganito lang ang dapat maging takbo ng sasakyan natin. And they say Filipino drivers were maniacs on the road. Look who's speaking. Kasi hindi naman ako talagang driver kaya hindi ako manyak. Pero naisip niya na parang may hindi tama sa sinabi niya. Ipinagkibit balikat na lang niya iyon. What do you mean you're not really a driver? Nakipag-break ang girlfriend ng driver ng hacienda na susundo dapat sayo. Naglasing at may hangover, kaya hindi na makakapagmaneho. Wala silang makitang pwedeng magmaneho, kaya ako na ang nag-volunteer. So, you're not one of the employees. Tiyahin ko ang isa sa mga nagtatrabaho sa hacienda. Nagbabakasyon ako ngayon sa kanya. Bumuntong hininga ito. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Hindi siya sumagot. Hinintay niyang mag-apologize ito sa ginawang pagtrato nito sa kanya kanina. Pero mukhang maghihintay siya sa wala, dahil wala nang sinabi pa ito. Typical of a person who grew up in a wealthy family. Hindi tumatanggap ng pagkakamali. Hindi na bale. Tutal naman, natulungan siya nito kanina. Quits na rin sila kahit paano. Ipaalala mo sa akin na sesantihin ang driver ng hacienda. Naalarma siya, teka, bakit mo sesantihin si Luis? He's not doing his job. Ano pa ang silbi niya? Hindi naman niya kasalanan kung nabigo siya kagabi at naglasing. Mabuti nga na hindi na siya nagpumilit na ipagmaneho ka, dahil kung nagkataon, with that hangover of his, baka na-aksidente pa kayo ngayon. Nagpabaya pa rin siya sa kanyang trabaho. Ayoko sa mga taong walang silbi. Matindi rin ang isang ito. Kung kaharap lang nila si Luis ng mga sandaling iyon at narinig ang mga sinabi nito, siguradong nagbigti na ang pobreng bigong driver. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan? Nagluluksa pa kasi siya sa naging kabiguan niya. Walang kinalaman ang personal niyang buhay sa trabaho niya sa hacienda. Kung hindi niya kayang paghiwalayin yun, mabuti pang iwan na niya ang kanyang trabaho. Isa pa, ayokong nagkakaroon ng utang na loob sa ibang tao. Siya ba ang tinutukoy nito? Sinulyapan uli niya ito sa rearview mirror. Siya nga ang tinutukoy nito sa huling sinabi, dahil nakatingin din ito sa salamin. Nag-volunteer ako, sagot niya. Kaya hindi mo na kailangang kastiguhin si Luis. Pagsabihan mo na lang siguro siya na sa susunod.
Wala nang susunod, at ayoko rin na pinangungunahan ako sa mga desisyon ko. Habang tumatagal na nakakasama niya ito ay unti-unti na talagang naglalaho ang physical na paghanga niya rito na nabuo sa airport. Ganyan ka ba talaga? Hindi niya mapigilang magtanong. What? Alam mo bang kung magsalita ka, parang wala kang puso? Tao lang tayo, hindi may iwasang magkamali. Bakit hindi mo magawang patawarin si Luis? Wala na ba siyang karapatang magluksa para sa naging kabiguan niya? Wala itong naging kasagutan, kaya sinamantala niya ang pagkakataong mailabas na rin ang pinipigilan niyang ngit-ngit dito kanina pa. Kung ikaw nga ay nagkakamali rin, bakit hindi mo mapagbigyan si Luis? Buong buhay niya ay sa hasyenda siya nagtrabaho. Tapos, dahil lang sa isang pagkakamali, mawawala na sa kanya ang pinakamamahal niyang trabaho. Kung talagang mahal niya ang trabaho niya, hindi niya yun dapat pinababayaan. Kahit pa mabigo siya, o mabagsakan ng kisame ng bahay niya. Binabayaran siya para magmaneho, hindi para magluksa kapag nabibigo siya. Isang beses pa niyang sinulyapan ito sa rearview mirror. He was still watching her. Kahit kalahati lang ng mukha nito ang nakikita niya sa salamin, hindi pa rin naitago niyo ang kagwapuhan nito. Sayang nga lang at natatabunan ng masamang ugali nito ang gandang lalaki nito. Can I say something to you, Enrique? No, you're a jerk. She heard him chuckle. Gusto na niyang sigawan ito. Wala talagang pakiramdam ang tinamaan ng lintik. What's your name, woman? Bakit? Balik tanong niya nang hindi na ito sinulyapan pa. You call me by my name. It's only fair that I call you by yours. Nakita niya ang pangalan ng nadaanang sari-sari store. Toyang. She heard him chuckle once again. Ang sama ng ugali, ang babaw naman ng kaligayahan. Cute, anito. What's your real name, Toyang? Secret. Okay. Nagulantang siya nang maramdaman ang paglapit nito sa likuran niya. Nakadikit na ito sa kinauupuan niya at bahagyang nakayakap sa kinasasandalan niya. His face was now close to her shoulder. Ano ang ginagawa nito? Saglit siyang nawala sa concentration dahil sa ginawang paglapit nito sa kanya, kaya naman saglit na umekas ang takbo ng kanilang sasakyan. Mabuti na lang at mabilis na nahawakan nito ang mga braso niya mula sa likuran niya. Steady, girl. Pakiramdam niya ay may gumapang nakakaibang kilabot na nagmula sa mga kamay nito, patungo sa buong sistema niya. Lumalim ang kanyang paghinga at unti-unti niyang naramdaman ang tila pagpapakilala sa kanya ng kanyang puso. Natakot siya at nalito, kaya ginawa niya ang pinakamabilis na paraan upang alisin ang lahat ng iyon. Pinalis niya ang mga kamay ni Enrique na nakaalalay sa kanyang mga braso. Kaya kong magmaneho mag-isa. Ano ba ang problema nito? Bakit lumapit ito sa kanya ng ganoon? At talagang hinawakan pa siya nito sa kanyang mga braso. At siya, ano ba ang problema niya at ginagawa niyang big deal ang paglapit nitong iyon sa kanya? Mabuti na lang at bumalik na ito sa dating kinauupuan nito. I still haven't got your name. Laika, that's a nice name. Hey, pagkatapos mo akong guluhin, mambo bola ka pa ngayon. Pero bakit nga kaya bigla na lang siyang kinabahan sa paglapit nito? Alam niyang wala itong gagawing masama sa kanya sa ginawang paglapit nito. Kaya lang talagang hindi niya maiwasang kabahan sa hindi malamang dahilan. At mabilis ang tibok ng kanyang puso hanggang ng mga sandaling iyon. Umayos na ito sa pagkakasandal sa backseat at pumikit. Sandali, linsiyak na puso. Tumahimik ka, sasasantehin mo pa rin ba si Luis? Pag-iisipan ko, that's good enough. Bigyan mo na lang siya ng warning at siguradong hindi uulit yun. Sabi mo, bakasyonista ka lang ng tiyahin mo. Bakit parang masyado kayatang concerned sa mga tao sa hacienda? Do they even know your name? Oo naman, matagal na akong nagbabakasyon kay Tita Donna. Kilala ko ang mga tao sa hacienda ninyo dahil madalas akong namamasyal roon. I see. Itinuloy niya ang pagkukwento upang tuluyan ng mabura ang kakaibang kaba na iyon sa dibdib niya. Nagmamaneho siya at hindi niya kailangan ng distraction. Baka maaksidente lang sila nang wala sa oras. Mababait ang mga tao ninyo roon. Hindi mo lang siguro yun alam, dahil sabi ni Tita Donna ilang taon ka na rin naman daw hindi nakakabalik ng bansa. But really, they're all fine. Nawala siya sa kanyang sasabihin nang saglit siyang mapasulyap sa rearview mirror at makitang nakapikit ito. Mukhang nakatulog na ito. Pagod siguro ito sa biyahe. Napangiti siya. Parang gusto pa kasi niyang magulat na natutulog din pala ito. Sa mga ipinakita kasi nito sa kanya kanina, hindi na tao ang tingin niya rito. He looked so tough and his obvious self-confidence struck her so arrogance. Pero habang sinusulyap-sulyapan niya ito habang natutulog ito, parang mahirap paniwalaan na may masamang buto ito sa katawan. Why did you stop talking? Napakislat siya nang marinig itong magsalita. Akala ko ba, keep talking, I like the sound of your voice. Pinagtitripan ba siya nito? Nakapikit pa rin ito ng sulyapan niya sa salamin.
Hindi kaya nananaginip lang ito, kaya wala nang dahilan para patuloy na kumabog ng ganoon ang dibdib niya. For goodness sake, it was just a simple comment. Para namang hindi siya nakakatanggap ng papuri kahit kailan sa buhay niya. Marami nang nagsabing maganda siya, matalino, sexy, at cute. Pero walang sino man ang nagsabing maganda ang boses niya. Laika, ano, bakit natahimik ka na riyan? Akala ko, natutulog ka na eh. Hindi ako nakakatulog sa biyahe. Sabi ko nga, Laika, naiinis na talaga siya rito, pati na rin sa kanyang sarili. Napapansin kasi niyang napapakislot siya, tuwing tatawagan nito ang pangalan niya. There was just something in the way he called her name that made her a little bit conscious. Nagugutom na siguro siya, kaya kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. May nakita siyang convenience store na madadaanan nila. I hope you don't mind. Dadaan lang tayo sandali sa convenience store. Bakit? May bibilhin lang ako. Bilisan mo lang. Ayokong pinaghihintay ako. Lihim na napapalatak siya. Dapat siguro talaga ay hindi na siya umasa pang magtatagal ang magagandang ugali na nasisilip niya rito. At tungkol naman sa kaguluhang nararamdaman niya, mukhang gutom nga lang yun. Minani-obra niya ang kotse sa parking space ng convenience store. Palabas na siya ng sasakyan nang muling marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Laika, with a start she turned to him. He had his eyes closed once again. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataong mapagmasdan ng mukhang yun. Guwapo talaga ito, kahit saang anggulo niya tingnan, parang walang mali sa pagkakagawa ng Diyos sa mukha nito. Bawal akong tingnan ng ganyan. Napaurong tuloy siya nang wala sa oras nang magsalita ito. Paano nito nalaman na nakatingin siya rito? And then he opened his eyes. His beautiful sexy dark eyes. Darn, he was really a very handsome jerk. Tumikhim siya. Hindi kita tinitingnan. Sige. Sandali lang ako. Lumabas na siya ng kotse at naglakad papasok sa convenience store. Hindi pa rin siya makapaniwalang magagawa niyang tumitig sa isang lalaki ng ganoon katagal. Para sa kanya, pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Walang espesyal sa mga ito. Kaya nga hindi na siya nag-aaksaya ng panahon na pumuli ng isang lalaki. Now with that Enrique guy, hindi siya sigurado kung bakit parang bawat galaw, bawat salita, at bawat tingin nito ay napapansin niya. Pati na ang pagbabagong ugali nito na minsan ay segundo lang ang pagitan ay napapansin niya. And then there was that weird feeling he evoked in her from the first moment she saw him. Ang weird ko yata ngayon. Nakapila na siya para magbayad ng kanyang mga binili nang mamataan niya si Enrique na lumabas ng kotse. Nakakunot noong sinundan niya ng tingin ito, hanggang sa makita niyang nagmamadali itong naglakad patungo sa isang grupo ng 5 kalalakihan. Mukhang nagtatalo ang mga iyon, dahil may isang pinagtutulungan ang mga ito. Laking gulat niya nang pigilan ni Enrique ang kamao ng isa sa mga lalaking iyon na susuntukin ang bihag ng mga ito. Ay nako, sambit na lang niya at iniwan sa bakanteng basket ang mga kinuha niyang pagkain habang hindi iniiwan ng tingin si Enrique. Anak ka ng choknot, Enrique. Bakit ka nakikialam sa mga yan? Mabilis na lumabas siya ng convenience store upang hilahin palayo sa gulo ang binata. Pero nahuli na siya, nagkagulo na at ang 5 lalaki ay ito na ang pinagtuunan ng pansin. Napahinto siya ng pagtulungan na si Enrique, pero lumaban ang binata. Babalik sana siya sa convenience store upang tawagin ang pansin ng 2 gwardya roon nang matigilan siya. Sa likuran kasi ni Enrique ay may isang papalapit na may hawak na makintab na bagay at malakas iyong ipinalo sa ulo ng binata. Enrique, nataranta na siya dahil walang malay na bumagsak ito sa gutter ng sementadong parking lot. Oh my God, Enrique, saklolo, hinabol ng mga gwardya ang mga nakatakbong lalaki. Mabilis naman niyang dinaluhan ng walang malay na binata. Enrique, gumising ka. She was stunned when she saw blood gushing out from the open wound on his forehead. Pero parang siya naman ang mawawala ng ulirat nang makitang balot na rin ng dugo ang kamay niyang umalalay sa ulo nito. Miss, dalhin na natin siya sa ospital. Wika ng lalaking tinulungan ni Enrique. Baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Natatarantang tinulungan niya ito, na may pasok sa kotse si Enrique. Habang nasa biyahe patungo sa ospital ay todo ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ngunit sa pagkakataong yun, habang pinagmamasdan ito sa kanyang kandungan, may kung anong kumalabit sa puso niya para dito. Palakad-lakad si Laika habang hindi inaalis ang tingin kay Enrique na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Hindi pa rin siya mapakali, lalo at hindi pa nagkakamali ito. Mabuti na lang at mabait ang lalaking tinulungan nito. Hino-hold up pala ang lalaki nang makita niyang pinagtutulungan ito ng mga hold-upper. At bilang pasasalamat ay gagawin daw nito ang lahat para mahuli ang mga lalaking iyon. Kaya bumalik na ito sa convenience store para makipag-ugnayan sa mga gwardya roon.
Pinagmasdan uli niya si Enrique. Shit, nag-aalala talaga siya. Her father died of a head injury, kaya hindi siya mapakali ng mga sandaling iyon. Halata kasi sa hitsura nito at base sa injuries na nakita niyang natamo nito, siguradong malala ang lagay nito. Although inassure na siya ng doktor na tumingin dito na ligtas na ito sa tiyak na kapahamakan. Gumising ka riyan, Enrique, mahinang utos niya rito. Bumilat ka, tumayo ka riyan, parang awa mo na. Wala na siyang pakialam kung sa paggising nito, ay lamunin siya nito ng buhay. Sa ipinakita pa namang ugali nito, mukhang iyon na nga ang gagawin nito kapag nagkataon. Pero hindi bale na, basta gumising lang ito. Napakislat pa siya nang marinigang matinis na ingay na iyon. Ang cellphone ni Enrique na hawak niya. Hello. Yes, hello. This is Attorney Belmonte. May I speak with Mr. Buenavista, please? Tiningnan niya si Enrique. Pasensya na, pero hindi pa siya pwedeng makausap ngayon eh. Tumawag na lang uli kayo. Pero may usapan kasi kami ngayon, tungkol sa iba pang detalye ng hasyenda. Interesado na kasi ang kliyente ko, na mabili agad iyon sa lalong madaling panahon. But I trust Mr. Buenavista na may mas importante pa siyang ginagawa ngayon. Wait, anong ipagbibili? Yung hasyenda Buenavista ba ang tinutukoy mo? Bakit niya ipagbibili iyon? That's his business, miss. Kung gusto mong malaman, siya na lang ang tanungin mo. Anyway, just tell him to send the details of the land to us. Alam na niya ang fax number namin. Thanks, bye. Bisito na lang ang sumunod na narinig niya. Hindi siya makapaniwala. Ang malaparaisong hasyenda Buenavista, ibebenta. Nilingon niya ang nahihimbing pa rin si Enrique. What did you do? Good afternoon. Ang doktor na nag-aasikaso sa binata ang nagsalita sa likuran niya. Good afternoon din ho. Kumusta na ho ang? Nilingon uli niya si Enrique. Kumusta na ho siya? Wala naman kaming nakitang malalang injury sa ulo niya. Pero dahil sa ulo ang naging tama niya, the only way na makakasiguro tayong wala na nga siyang ibang problema, ay kapag nakausap na natin ang pasyente. May hangover pa siya sa mga narinig na sinabi ng kausap niya sa cellphone, kaya hindi pa niya gaanong naintindihan ang mga sinabi nito. Ano nga ho uli iyon? Natawa na lang ang doktor. Mukhang apektado ka pa sa nangyari sa asawa mo. Huwag kang mag-alala, ligtas na siya. We just need to observe him for a while, and then we'll discharge him if he won't show any negative sign from the accident. Okay. Where am I? Sabay pa silang napalingon ng doktor sa direksyon ni Enrique. Nakita niyang nagpupumilit na itong makabangon, ngunit pinigilan ito ng doktor. Iho, huwag ka na munang masyadong gumalaw. Magpahinga ka na lang muna pansamantala. Ipiniksi lang nito ang kamay ng doktor, at tuluyang naupo sa kabila ng mahinang pagkilos nito. Mahigit 3 oras ding nakatulog ito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Subalit tila nais niyang magtaka nang mapatingin ito sa kanya. Nanunuot kasi ang mga tingin nito, kaya naman ang pobreng puso niya na hindi nakapaghanda ay bigla na lang nagrigadan. May ano ka, Nilingon na lang niya ang doktor. Ano na nga ho ang meron siya? That wasn't what I asked. Nandito ka sa ospital, wika ng doktor dito. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? May masakit ba sa'yo? Umiling ito ng marahan. What happened to me? You met an accident. Ayon dito sa misis mo may pumalo raw sa ulo mo, nang tulungan mo yung lalaking hino-hold up. Hala, asawa, itong doktor talaga na ito, pahamak. Lagot na talaga ang kinabukasan ng lahi nila. Kaya pa simpleng tumingala siya at nagdasal na huwag sanang kalimutan ng Diyos ang kanyang kaluluwa, pagkatapos siyang bugahan ng apoy ni Enrique. Subalit ilang sandali na ang nakalilipas ay hindi pa rin siya natutusta, kaya nilingon niya ito. He was watching her intently. Sumikdo na naman ang puso niya kaya mabilis siyang nagbaling ng tingin sa ibang direksyon. Iho, may nararamdaman ka pa bang hindi maganda sa katawan mo? Sa ulo mo? Wala na. Tumangot-tango lang ang doktor at pinalapit na nito ang nurse, sa kamay kung anong pinirmahan sa clipboard na ibinigay nito rito. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ka rito para sa check-up. I said I'm okay. I don't need to be checked up anymore. Doon niya binalingan uli ito. Huwag mo namang tarayan ang doktor mo, Enrique. Mabuti nga at nasiguro niyang wala ng ano pang pinsala sa katawan mo. Inalis na nito ang dextrose at bumangon. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ka pa pwedeng bumangon. Says who? Napaurong na naman siya nang bumaling ito sa kanya. The look on his handsome face made her worry. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng ibang emosyon sa mukha nito. Wala na ang nakakainis na sobrang tiwala nito sa sarili. At sa mga mata nito, tila ba nabasa niya ang saglit na pagkalito at takot. Bakit naman ito matatakot? Saan? Kanino? Sa akin. Maganda ako. Sakalin kita riyan eh. Pinigilan na rin ito ng doktor at nurse.
Ngunit tila lalong nagpanik si Enrique kaya nagpumiglas ito. Bitiwan ninyo ako, Mr. Buenavista, huminahon kayo. Makakalabas naman kayo ng ospital kahit ngayon mismo. Huwag lang kayong masyadong gumalaw agad. Buenavista, baling nito sa doktor, napakunot ang noo niya. Something is wrong. I want to get out of this place. Sigaw na nito. And take your hands off me. Mr. Buenavista, please calm down. Tatlong male hospital attendants na ang pumasok sa silid, at lalapitan si Enrique nang humarang siya. Sandali lang. Time out. Siya na ang nag-alis ng mga kamay ng doktor at nurse na pumipigil sa braso ni Enrique. Hinarap niya ito. Natitigilan ito kaya ngumiti siya, at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Enrique, hon, it's okay. Aalis na tayo. Titingnan ka lang uli ng doktor ng isang beses pa. No, okay. Wow, ang lambot at ang kinis pala ng kutis nito. Halatang mayaman na noon pa naman. Kaya mas kinapalan niya ang mukha niya, at isang beses pang hinaplos ang pisngi nito. Nahalata niyang unti-unti na ring kumakalma ito. Aalis na tayo. Magbabayad lang ako. Can you wait here? No, laking gulat niya nang hawakan siya nito sa braso niya. I'm going with you. Ayokong maiwan dito ng mag-isa. Let's go. Sandali lang, tigil niya rito. Kilala mo ba kung sino ako? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Halatang galit na tanong nito. You're my wife. Muntik siyang masamid sa walang kagatol-gatol na sagot nito. Sinulyapan ni Laika ang tahimik na si Enrique sa kanyang tabi. Wala na ito sa backseat. Ayaw na raw nitong maupo roon dahil nag-iisa ito. Parang hindi siya sanay na makitang kumikilos ng ganoon ng antipatikong binata. Nawala na sa pagkakaayos ang benda nito sa ulo dahil sa munting kaguluhang nangyari sa ospital, at hindi na rin ito pumayag na palitan o ayusin pa iyon. Hindi pa ito dapat lumabas ng ospital dahil sa kondisyon nito, ngunit nagpumilit ito. Hinayaan na lang ito ng doktor pagkatapos papirmahan ng isang waiver, at pinapabalik na lang oras na makaramdam ito ng kakaiba sa katawan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng doktor tungkol sa kakaibang ikanikilos nito. Nagkaroon daw ito ng amnesia dahil sa lakas ng puwersang tumama sa ulo nito. Hindi nila sigurado kung hanggang saan ang extent ng nangyari dito kaya ipinasitis kanya ito. Ang problema, paano niya sasabihin dito na hindi sila mag-asawa? Ni hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend. At ano ang sasabihin niya sa lahat ng taga-Hacienda Buenavista kapag dumating sila na ganoon ang ayos ng pinakamamahal na bagong amo ng mga ito? Ihinto mo muna sandali kapag kuwan ay utos nito. Bakit? Basta ihinto mo muna. Nakasimangot na inihinto niya sa gilid ng expressway ang sasakyan. Nagka-amnesia na at lahat ay ganoon pa rin ang ugali nito. Bakit hindi na lang ang ugali nitong iyon ang nakalimutan nito para sumaya-saya naman ang mundo? O, ano na ang? Her voice trailed off when she turned to him, and saw him looking at her intently. Hindi na siya nagtaka nang maramdaman ang pagre-regodan na naman ng puso niya. Mukhang nakakaugalian na niyo nang magwala tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Enrique. At medyo hindi na niya nagugustuhan iyon. Tumikim siya ng malakas. May sasabihin ka. Ang sabi mo kanina sa doktor, mag-asawa tayo. You're lying, aren't you? Hindi ko naman sinabi iyon. Pareho tayong walang wedding ring. Kinuha pa nito ang kamay niya at itinaas ang kanilang mga kamay sa pagitan nila. See, now tell me, sino ka talaga at bakit ikaw ang kasama ko sa ospital? How did we end up together? What's your name? Where did you find me? Why did we have that accident? Who helped? Pinigilan na niya ang bibig nito na makapagtanong pa. Isa-isa lang, hindi kita mahabol. Tinanggal lang nito ang kamay niyang nakatakip sa bibig nito. I'm the one who can't remember anything here. I'm the only one who should ask questions. Ikaw, wala kang gagawin kundi sagutin ang mga tanong ko. Hey, dinutdat niya ng daliri ang matangos na ilong nito. Para sabihin ko sa iyo, ako lang ang tanging nakakaalam kung sino at ano ka, kaya huwag mo akong mautos-utusan ng ganyan. Dahil kapag naasar ako sa iyo, ililagaw kita at iiwang mag-isa. Bahala ka sa sarili mo. Tila naman pumasok sa kukote nito ang mga sinabi niya nang mapansin niyang natigilan ito. Nakamasid lang sa kanya, pero parang napakalayo ng iniisip nito. At sa pagkakataong iyon, parang gusto uli niyang haplusin ang pisngi nito, dahil bumalik na naman ang nakita niyang pag-aalala sa gwapong mukha nito sa ospital kanina. Sorry, sige, hindi na kita iiwan. Hindi na kita ililigaw. Bumuntong hininga na lang siya. Talagang binugbog siya ng kanyang konsyensya habang patuloy ang pananahimik nito. Okay, I'm not your wife. I'm not even your girlfriend. Bakasyonista lang ako sa hacienda na pag-aari ng pamilya mo, dahil isa sa mga tauhan doon ang tiyahin ko. Sinundo kita sa airport at doon nangyari ang aksidente. Galing ako sa ibang bansa. Tanong nito sa mababa ng tinig.
Halatang pilit na itinatago nito ang nararamdamang pagkalito at takot sa kinalalagyang sitwasyon nito. Kahit siya, siguradong matatakot din kung sakaling mangyari sa kanya ang tulad ng nangyari dito. Ang sabi ng tiyahin ko, galing ka raw ng Amerika, sagot niya sa wakas. Doon ka raw talaga nakatira. Umuwi ka lang sa Pilipinas para ibenta ang pinakamamahal na hasyenda ng mga taga-Hacienda Buena Vista. May ideya na pumasok sa isip niya. Nilingon niya ito at tinitigan. Maybe she could do something about it. Bumalik ka sa Pilipinas para i-take over ang hasyenda na iniwan sa iyo ng ama mo. Para pagandahin kahit ang ganda-ganda na nun ngayon. Para pangalagaan ang kabuhayan ng mga tao roon na ginawa rin ng iyong ama noong nabubuhay pa siya. My father is dead. Nawalan siya ng imik. Tinitigan lang niya ito habang tila may kung anong bumabalot na kakaibang emosyon sa puso niya. She didn't want to see him like a wounded and lost child. My mom, is she? Napakagatlabi na lang siya, sa kamarahang tumango. I see, napayuko na lang siya nang tuluyang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing darating ang araw na makikisimpatya siya sa lalaking inakala niyang bato at walang puso. Hindi rin niya alam kung bakit ganoon siya kaapektado na makita ang kalungkutan nito. Siguro nga dapat ay naging antipatiko na lang ito. Naging mayabang at walang emosyon. At least kahit paano, hindi niya ito nakikita sa ganoong sitwasyon. Because God only knows she didn't want to see him sad. Naramdaman niya ang pagdampi ng daliri nito sa kanyang pisngi. Bakit ka umiiyak? Lumingon siya sa kanya, at muli, ang kanyang narinig ay tila sumabog sa kanyang dibdib sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Wala na siyang magawa kundi ang pagmasdan na lang ang gwapong mukha nito na parabang lumambot ang features na lalo namang nakadagdag sa gandang lalaki nito. Minsan, gusto niyang isipin na may favoritism ang Diyos, lalo na kapag napapatingin siya sa mukha ni Enrique. Because the guy seemed to have the best face in the world when it came to the handsomeness department, if there was such a thing. Isang beses pang pinalas nito ang mga luha sa kanyang pisngi sa pamamagitan ng hinlalaki nito. Huwag kang umiyak, anito sa boses na parabang naglalambing. Pumapangit ka, wala ka namang maalala, ganti niya. That's why you're here. Ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat. Hindi ka pwedeng tumanggi. Sinalat nito ang ulo at impit na napasinghap. Malakas ang kutob kung ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari sa akin ito. Kaya responsibilidad mong alagaan ako, habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Natawa na rin siya sa wakas. Napaka-unpredictable talaga nito. He could be like a wounded animal one minute and a very annoying dinosaur the next. But no matter how much a pain in the neck he was, she was still glad he could take everything slowly and with tough heart. Kasalanan ko naman talaga ang nangyari, Anya. I'm sorry. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang alaala mo. Good. Kumuha ito ng 2 ply ng tissue paper sa kahon na nakapatong sa dashboard, at idinampi yun sa pisngi niya. Huwag ka na lang uli iiyak. Ayokong makakita ng babaeng umiiyak. Pinagmasdan na lang niya ito habang tinutuyo ng tissue paper ang luha sa kanyang mga pisngi. Heto na naman ang isa pang bahagi ng pagkatao nito na hindi niya akalaing taglay nito. A pain in the neck but a sweet gentleman nonetheless. Paborito mo talaga ang salitang yun, ano? Anya, yung ayoko. Kinuha niya ang tissue paper sa kanya. Ngunit itinaboy lang niya ang kamay nito at patuloy na pinatuyo ang mga luha nito para sa kanya. Ayoko nang pinakikialaman ako sa ginagawa ko. Damang-daman niya nang umiti pati ang puso niya. Parang wala namang nawalang memorya sa'yo. Ganun pa rin kasi ang ugali mo. May amnesia ka nga kaya talaga. Anong ibig mong sabihin na nawala ang memorya ni Senyorito Enrique? Nag-aalalang tanong ng tita Donna ni Laika. Maharlika, anong nangyari? Anong ginawa mo? Tita, huwag kang maingay. Baka may ibang makarinig sa atin. Sinilip niya si Enrique sa sala, na tila supervisor na tinitingnan ang lahat ng mga gamit doon. Nasa kusina sila ng mga sandaling iyon. Ikinwento na rin niya rito ang lahat ng detalye sa nangyaring aksidente rito. Sas Mariosep, mabuti na lang pala, at iyan lang ang nangyari sa kanya. Oo nga okay naman na siya. Yun nga lang, wala siyang memory sa kung sino siya, at ano ang ginagawa niya rito sa Pilipinas. Parang nahahapong napaupo ito sa silya roon. Ano na ang gagawin natin ngayon? Paano natin sasabihin yan sa mga taga rito? Kamamatay nga lang ni Don Francisco, tapos eto naman ngayon. Ang nag-iisang pag-asa ng Hacienda Buena Vista, wala pang maalala. Isa pa iyan sa gusto kong sabihin sa iyo, tita. Balak ibenta ni Enrique ang buong hacienda. Ha? Noong wala pang malay si Enrique, tumawag ang representative ng bibili ng hacienda sa cellphone niya. Ako ang nakasagot, at doon ko nalaman. Pero, bakit? Mukhang lalong nanghina ang tiyahin niya. Mahal na mahal ng kanyang mga magulang ang hacienda na ito.
At noong nandito pa siya, nakita kong gusto rin niya ang lugar na ito. Bakit ngayon? Hindi ko rin alam ang dahilan niya, tita. Pero siguro, blessing in disguise na rin na nagka-amnesia siya. Ito na ang pagkakataon natin na maipakita sa kanya ang kagandahan nitong hasyenda. And hopefully, kapag bumalik na uli ang alaala niya, hindi na mawawala ang magandang experience niya rito, at hindi na niya maisipan pang ituloy ang pagbebenta nito. Ayoko ring mawala ang hasyenda na ito, tita. Alam mo noong magkasunod na namatay sina mama at papa, ito na ang laging takbuhan ko kapag nalulungkot ako. Hindi rin ako papayag na mawala ang bagay na nakakapagpaalala sa akin ng mga taong minahal ko ng gusto. I love this place and I love the people here. Tutulungan ko kayong hindi mawala ang hasyenda. Kung kinakailangang gamitin natin ang kalagayan ngayon ni Enrique, para masiguro yun ang gagawin natin. Hindi ba parang kawawa naman si Senyorito Enrique noon? Gagamitin lang natin siya. Sa tingin niyo ba, tita, kung buhay si Don Francisco, papayag yun na ibenta ang hasyenda? Mahal na mahal ni Francisco ang lugar na ito. Yun na nga mismo. Naisip ko kasi na masyado nang matagal na nawala rito si Enrique, kaya parang baliwala lang sa kanya ang lugar na ito. Ngayon, kung mananatili siya rito at maipapakita natin sa kanya ang potensyal at ganda nito, siguradong kahit bumalik ang alaala niya ay hindi na niya ibebenta pa ang lugar na ito. Hindi na umimik ito. Pinag-iisipan talaga nito ng gusto ang mga sinabi niya. Kung may paraan pa talaga bukod sa pagtitake advantage ng kalagayan ni Enrique para lang masigurong hindi mawawala ang hasyenda, iyon ang kukunin nila. Ang kaso, wala na talaga. Ito na lang ang natitirang paraan sa kanila. Sorry Enrique, maiintindihan mo rin siguro kami balang araw. Mula sa pinto ng kusina ay sumungaw ang gwapong mukha ni Enrique. I'm a bit hungry. May pagkain ba kayo rito? Hindi talaga niya mapigilan ang sarili na hangaan ito mula ulo hanggang paa. At mabilis na sumang-ayon sa kanya ang puso niya. Mabilis na kumilos ang tiyahin niya. Nako, pasensya na, senyorito. Sandali at ipaghahanda kita. Dagdagan niyo na ho. Hindi pa rin kumakain si Laika. Napatanga siya sa narinig. Nilingon siya ng tiyahin niya. Nagtatanong ang mga mata nito. May problema ho ba? Tanong ni Enrique. Wala naman, senyorito. Sige, ipaghahanda ko na kayo. Pag-alis ng tiyahin niya ay nilapitan niya si Enrique. Huwag mong sindakin ang tita Donna ko. What did I do? Tinakot mo siya. Again, what did I do? May amnesia o wala, ganun pa rin ang ugali mo. Pumalatak pa siya. Teka, kumusta na nga pala yung sugat mo? Sumasakit pa ba? May kirot lang ng kaunti. But it's fine. Huwag ka munang maliligo. Masama yata na mabasa yung sugat mo. Sariwa pa naman yan. Mangangamoy ako. Kanina pa nga ako nangangati. Isang araw ka lang naman hindi maliligo. Ano ang gusto mo? Mamagayang sugat mo, at magkaroon ka ng instant kamatis sa noo. Fine. His eyes turned to her. And she could feel herself melting under his gaze. Nagparamdam na naman ang puso niya, at hayon na naman ang pagwawala niyon sa kanyang dibdib. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan niyon na magpakabaliw, dahil lang sa mga titig ni Enrique. Kung bakit naman kasi kapag tiningnan siya nito, ay palaging ipinararamdam nito na espesyal siya. Na siya ang pinakamaganda at tanging babaeng nakikita nito. Tumikim siya ng malakas, pasimpleng umatras siya palayo rito, para makatsyempo ng madaraanan palabas ng kusina. Excuse me po, padaan lang po. Pero imbes na hayaan siyang makadaan, ay lalo pang iniharang nito ang katawan sa pinto. Aalis ka. Tumikim uli siya. Kailangan niyang makalayo kaagad dito, kung ayaw niyang mahalata nito ang nararamdaman niyang estrangherong damdamin para dito. So she braced herself and bravely looked him in the eye. Wrong move, lalo lang kasing umarangkada ang kaba sa kanyang dibdib. And it was getting worse by the minute. Kailangan na niyang makaalis sa harang nito, kung gusto niyang manatili ang kanyang katinuan. Doon ako kay Tita Donna nakatira. Iiwan mo ako rito kung ganun. Dito ka nakatira. Don't know this place. Kung gusto mo akong manatili rito, dapat dito ka na rin tumira. Hindi ba't aalalayan mo ako hanggat hindi bumabalik ang memorya ko? Humalukip-kap ito. Dito ka lang sa tabi ko. I can't stay here. Kung ganun, doon na rin ako sa bahay ng Tita Donna mo titira. Hinawakan siya nito sa kamay. Saan ba iyon? Let's go. Enrique, pinilit niyang makawala rito. Nagtagumpay naman siya. Sana lang ay makawala na rin siya sa kakaibang nararamdaman niya para dito. Hindi pwedeng kung nasaan ako, nandun ka rin. You belong here. Dito, mas marami kang makikita na makakatulong sa iyo na makaalala. Kaya dito ka lang. Kung gusto mong mabalik uli ang alaala mo, kailangang tulungan mo rin ang sarili mo. Stay here and try to remember anything from the things around here. Like these pictures or those chandeliers. Sinubukan ko na iyan kanina. Wala talaga akong maalala.
Subukan mo uli. Don't you think I didn't try hard enough? Isang frustrated na buntong hininga ang ibinigay niya. It irritates the hell out of me knowing I can't remember anything. Masama ba ako? Nakapatay ba ako ng tao? Gun smuggler ba ako? Drug dealer? What the heck did I do wrong in my life, that I have to suffer like this? Enrique, ayoko ng ganito. Ayoko na wala akong makapitan man lang sa mundo ko ngayon na hindi ko kilala. I hate not knowing anything about myself. Damn it. I'm not even sure if you're telling me the truth. Or if my name is really Enrique, after all. And now you want me to stay in this big house by myself. Kailangan mo yun. Ikaw lang ang kailangan ko. Sa iyo ko lang nararamdaman ang kasiguruhan na mababalikan ko pa nga ang mga nawala kong alaala. That's why I don't want you to leave me. That's why I want to stay by your side. Pakiramdam ko, tuluyan na akong mawawala kapag hindi na kita nakita sa tabi ko. Hindi siya nakaimik. Nakatanga na lang siya rito pagkatapos ng mga sinabi nito. Parang hindi pa nga matanggap ng isip niya ang mga narinig mula rito. Dahil hindi lang niya basta narinig ang mga sinabi nito. Damang-dama rin niya ang emosyon sa bawat salitang binitiwan nito. Natatakot itong hindi na siya makita pa. At wala pang sino mang nakapagsabi sa kanya ng ganoon na punong-puno ng damdamin. It seemed like he poured out his heart to her. Kaya hindi na nakakapagtaka kung walang tigil sa pagwawala ang puso niya ng mga sandaling iyon. And the way he was looking at her now. Fine, anito sa huli. Doon ka sa tita mo. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Para lang sa huli ay lingunin uli siya. Nasaan nga pala ang room ko rito? Bakit ngayon ka lang? Nagulat pa si Laika nang makitang nakatayo sa harap ng pinto ng mansyon si Enrique. Kahit sinong makakita rito ng mga sandaling iyon, siguradong di may pagkakamali na ito nga ang bagong may-ari ng buong lupain. He had the stature of a true blue master of the house. And he looked absolutely handsome in his crisp white shirt and maong pants. Kahit ang benda na iyon sa kanyang ulo ay tila nakadagdag sa apil nitong hindi mapaglabanan na lalaki. Iyon marahil ang dahilan kung bakit walang tigil sa mabilis na pagtibok ang kanyang puso. Bumalik din kasi sa alaala niya ang mga nangyari ng nagdaang araw bago sila naghiwalay ng landas. It's already 8 o'clock, Laika. Sinulyapan pa nito ang suot na relong pambisig. 8:15 to be exact. Hinihintay mo ako. She sucked in her breath when he turned to her. Laika, naman, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Oo, walang kagatol-gatol na sagot nito. Kanina. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit mo ako hinihintay? Ano sa tingin mo? Iniwan mo akong mag-isa sa isang lugar na hindi ako pamilyar at walang kakilala. Hindi tuloy ako nakatulog ng maayos. Sumimangot siya. Iyon lang pala ang dahilan nito kung bakit siya hinihintay nito. Para pagalitan dahil sa pag-iwan niya rito. This is your house, Enrique. At kaya kita iniwan dito ay dahil nagbabaka sakali akong kapag nakakita ka ng mga bagay na may kinalaman sa dati mong buhay, magbalik na uli kahit paano ang alaala mo. Anong klaseng ideya yan? Magdamag kong nilibot itong mansyon. Nakita ko na yata ang lahat ng bagay rito hanggang sa mga alikabok sa kasulok-sulukang bahagi nito, wala pa rin akong maalala. Kasalanan ko ba yun? Isa pa, masama ba na isipin kong makakabuti sa'yo yun? Gusto ko lang namang matulungan ka, tapos ganyan pa ang sasabihin mo sa akin. Nawalang kwenta ang ideya kong iyon. Nakapamaywang na sinalubong niya ang tingin nito. Siguro noong past life mo, isa kang kulugo. Ang sungit-sungit mo. Napaka-antipatiko. Ako na nga ang tumutulong, ako pa ang masama. Kung ayaw mo ang mga ideya ko, bahala ka sa buhay mo. Mag-isip kang mag-isa kung paano maibabalik ang alaala mo. Kung hindi ko lang iniisip iyang sugat sa noo mo, kinagat na kita. Asar ka, ha? Nakontento na lang siya sa pagpalo sa braso nito, upang kahit paano ay mailabas ang frustrations niya rito. Inaasahan na niya ang pagsagot nito dahil alam niyang hindi na talaga maaalis ang pagiging antipatiko nito. Kaya nagtaka pa siya nang wala man lang siyang narinig na pagkontra mula rito. Napilitan tuloy siyang pagmasdan na naman ang mukhang iyon. Tila yelong nalusaw ang lahat ng iritasyon niya rito nang makita ang kakaibang emosyon sa gwapong mukha nito. He looked so lost. At sa nakikita niya, parang pinagsisisihan nito ng gusto ang mga sinabi nito dahil sa mga narinig sa kanya. Batid niyang hindi siya dapat nakokonsensya. Pero talagang binabagabag ang kalooban niya sa nakikitang ekspresyon sa gwapong mukha nito. Ibang-iba talaga ito sa Enrique na sinundo niya sa airport ng nagdaang araw. Dahil ang Enrique na iyon, parang mamatay na ang lahat pero hinding-hindi ito magpapahuli na nagpapakita ng nararamdaman nito sa kahit sino. Samantalang ang Enrique na kaharap niya ng mga sandaling iyon, ay parang plastic cover ng mga notebook. Napaka-transparent ng emotions nito. Look, Enrique, I'm sorry. Ha, I shouldn't have said those.
You're right. I'm a jerk. I never said you're a jerk. Yes, you did. Of course not. Napakunot mo siya. Yes, she did say he was a jerk. But that was before the accident. May naalala ka na. Saglit na nag-isip ito. I'm not sure, pero alam kong sinabi mong jerk ako. Binalingan siya nito. You did say I was a jerk. Ang sama mo. Marami siyang gustong sabihin dito. Sa dami yun ay hindi na niya alam kung ano ang uunahin. Kaya sa huli ay ipinasya niyang itikom na lang ang kanyang bibig. It was a good thing there was something he finally remembered. Kahit hindi maganda ang naalala nito, ayos na rin iyon. May pag-asa pang gumaling ito kung ganoon. At dapat na rin niyang simulan ang plano niyang itatak sa isip nito na maganda ang hasyenda at hindi nito dapat ipagbili iyon. What do you think of the place? Maganda, hindi ba? Iminuwestro pa niya ang kabuuan ng magandang kapaligiran na makikita mula sa kinatatayuan nila sa labas ng mansyon. Para kang nasa tagong paraiso. Mas maganda pa ang makikita mo kapag nag-ikot-ikot ka rito. Lalo na roon sa may manggahan. Maraming halamang ligaw na namumulaklak. Pag summer, pwedeng pang postcards ang mga lugar dito. Kapag rainy season naman, pang postcards pa rin ang mga lugar dito. At kapag winter, ay wala palang winter dito, pero pang postcards pa rin ang tanawin dito. Promise, kumain ka na ba? Nang balingan niya ito ay hindi ito nakatingin sa kanya. Subalit kapansin-pansin din na parang hindi naman nito nakikita ang tinitingnan nito. May sinabi ka ba, Enrique? Sabi ko, tama ka. Maganda nga itong hasyenda. And then he finally turned to her. Kumain ka na ba? Nagwala at naglupusay ang puso niya. Buwisit na lalaki ito. Inaakit siya ng walang habas. Hindi pa ako kumakain dahil hinihintay kita, patuloy nito. Ayokong kumain ng hindi ka kasabay. Bulalas niya. Kumunot ang noo nito. Natauhan naman siyang bigla. Hehe, akala ko kasi, nagbibiro ka lang. I've been waiting for you since 5 in the morning. Hindi ako nagbibiro kapag ganitong nagugutom na ako. Nagsungit na naman ang damuho. Pero sa pagkakataong iyon, dahil sa mga sinabi nito, parang hindi na niya magawa pang maasar sa kasungitan nito. Naakit na yata ng tuluyan ang tumatambling na puso niya. Bakit mo pa ako hinintay? Dapat kumain ka na lang mag-isa. Ako pa ngayon ang sinisisi mo sa pagkagutom mo. I really don't like the feeling of not knowing anything or anyone around me. Kaya hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Ikaw talaga, Enrique, kakain ka lang, ang dami mo pang drama. Nauna na siyang pumasok sa mansyon. Samahan na kitang mag-breakfast bago mo pa ako alayan ng tularian. Hindi na siya magtataka kung bakit wala nang tigil sa pagserko ang puso niya. At kung bakit tila may kung anong kumikiliti sa kanyang tiyan. This man was sweeping her off her feet. Magandang araw, Senyorito Enrique. Maligayang pagbabalik ho, Senyorito Enrique. Natutuwa kaming makita kayo, Senyorito Enrique. Matagal na rin kayong hindi nakakauwi rito sa hasyenda. Iyon ang sumalubong kina Laika at Enrique nang magpasya silang maglakad-lakad sa paligid ng hasyenda ng araw na iyon. Nagkakatipon-tipon ang mga tauhan ng hasyenda sa isang clearing sa bungad ng taniman ng mga puno ng mangga na hitik sa mga bunga. Kahit saan bumaling si Laika, ay pulos mangga ang nakikita niya sa bahaging iyon ng malawak na lupain ng Hacienda Buena Vista. Niyaya sila ng mga tauhan na nagpapahinga sa bahay kubo na iyon na walang dingding. Sahig at bubong lang ang bahagi niyon upang magkasya ang mga tauhan kapag nagpapahinga ang mga ito pagkatapos asikasuhin ang manggahan. Natatandaan ko pa noong nandito pa kayo sa hasyenda, Senyorito. Lagi ninyong pinapakaba ang mga magulang ninyo dahil napakahilig ninyong umakyat sa puno. Nakita niyang kumislap ang interes sa mga mata ni Enrique. He obviously wanted to remember his childhood. Talaga, Mang Bosyo, sabad niya sa usapan. Parang nakikinikinita ko na nga itong amo ninyo na parang unggoy na nagpapalipat-lipat sa mga puno ng mangga rito. Hindi unggoy, natatawang wika ni Jose. Siya raw si Tarzan noon. Aba, sosyal ka pala, Enrique, baling niya sa binata sa kanyang tabi. Talagang kailangang ikaw si Tarzan. Hindi ka na nakontento sa pagiging unggoy, ha? Mas macho si Tarzan sa unggoy, sagot nito. Natural, si Tarzan ang pipiliin ko. Sabi ko nga, inilapit niya ang mukha rito at bumulong. Nagbi-briefs ka rin ba dati? Inilapit din ito ang mukha sa kanya. Anong palagay mo sa akin, shit? Nagpiesta ang puso niya sa paglalapit ng kanilang mga mukha. Bumilis ang pintig ng puso niya. Darn the man for being annoyingly sweet. Kahit na nga madalas ay pinaiinit nito ang ulo niya dahil sa palagiang pagpapakita nito ng pagiging antipatiko nito. A typical attitude of a pampered rich kid. Pero kaagad din naman itong natabunan ang pagkaasar niya rito dahil talaga nga namang napaka-sweet nito. Katulad na lang ng umagang iyon.
Hinintay siya nito ng kung ilang oras para lang isabay siyang kumain. Pagkatapos ay todo asikaso rin ito sa kanya habang kumakain sila. I really don't like the feeling of not knowing anyone around me. Kaya hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. Sinong babae ang nasa matinong pag-iisip ang hindi magugulumihanan sa lalaking ito? What a complicated man. He was tough and crude, and yet sweet and a gentleman. Natatandaan mo pa ba, senyorito, noong sumakay ka sa kalabaw at ginawa mong pangarera iyon nang magpiesta sa bayan? Galit na galit sa iyo ang caretaker ng mga alagang hayop dito dahil lagi mong itinatakas ang mga alaga niya. Pero nang mag-uwi ka ng medalya at isang bote ng syoktong nang manalo ka, si Mang Julio pa mismo ang pumili sa mga alaga niya ng magagamit mong pangarera ulit. Oo, natatandaan ko nga yan, singit ng isa sa mga tao roon. Noong natalo ka naman, nakita namin kayo ni Mang Julio na nag-iiyakan sa ilog. Yuck, Enrique, wika niya, umiiyak ka ng dahil lang doon. Nilingon siya ng binata, may reklamo ka. Wala, ako na may nagbibigay lang ng opinyon, Brad. Tinapik-tapik niya ang malapad na balikat nito. Peace tayo, kung meron nga lang contest noon sa pinakamaraming naipangsugal na alagang hayop, baka nanalo pa si Senyorito Enrique doon. Pati mga walang malay na goldfish sa aquarium sa mansyon, hindi pinatawad ni Senyorito, pagkukwento na naman ng isa pa sa mga tauhan. May makakalaban naman kaya si Enrique sa contest na iyon. Wala, sabay-sabay na nagtawanan pa ang mga ito. Ngingiti-ngiti lang ang binata. Noong past life ko siguro, isa akong slot machine sa kasino. Walang kasino sa probinsyang tulad nito, aniya. Kaya siguro, noong past life mo ay isa kang baraha sa saklaan. Nakakunot noong binalingan siya nito, sa mga lamayan. Dinugtungan pa talaga, anito. Cool iyon. Ewan ko sa'yo, muling nagtawanan ng mga tao roon, ilang sandali pa ay nakikitawa na rin sila sa biruan ng mga ito. Pero madalas ay ang isa't isa ang pinagtitripan nila na nakakaani ng mas marami at mas malakas na tawanan. Malakas din kasing mangasar si Enrique. Hindi na talaga nawala ang ugali nito na ayaw magpatalo. Ang ipinagkaiba lang ng mga sandaling iyon, he was funnier. Kapag bumalik na ang mga alaala nito, magiging ganito pa rin kaya ito. Base sa nakita niyang ugali nito nang magkita sila sa airport, mukhang malayong mangyari iyon. And would he still show me the same affection he's showing me now? Would I still own his smile, his warm gaze, his attention? Senyorito, gusto ho ba ninyo ng mangga? Ikukuha namin kayo. Walang kasing sarap ang mga mangga na inani sa hasyenda na ito. Siguradong hindi na uli ninyo ito natikman mula nang mag-aral kayo sa Amerika. Hindi kasi nakakarating sa bansang iyon ang mga manggang nanggaling dito. Bakit naman, hanggang sa bayan lang nakakarating ang mga manggang ito? Kung magkakaroon lang sana ng mas malaking market ang mga mangga rito, siguradong magiging number 1 producer ng mangga ang Hacienda Buena Vista. Napakunot ang noo ni Enrique, at saglit na natigilan. Napatitig din siya rito. Did he remember something? Hinintay niyang magkaroon pa ito ng ibang reaksyon na makakapagpatunay na may naaalala na nga ito. Lumipas na ang ilang sandali ay nananatili pa rin itong matamang nakikinig sa mga tauhan. Nakahinga siya ng maluwag. Aminado siyang kalahating parte niya ang nanalangin na sana ay hindi na bumalik ang mga alaala nito. Dahil oras na maalala na nito ang lahat, siguradong mawawala na rin ito sa piling nila ng mga taga-hasyenda. Babalik na ito sa kung sino talaga ang walang pakialam na anak ng namayapang butihing do na minahal ng gusto ang naturang lupain. Tumayo ito. Ako na lang ang aakyat. Napatanga sila rito. What? Gawain ko naman ang umakyat sa mga puno noong bata pa ako, hindi ba? I still know how to be Tarzan. Napangiti siya. He seemed to have a great childhood. Magandang sign na rin siguro yun, na hindi tuluyang mabubura ang mga alaala nito sa naturang lugar. Magbahag ka muna, nakangising wika niya. Sige, mauna ka. Ang sungit mo namang Tarzan. Imbes na mag-react ay hinawakan na lang siya nito sa braso, at inalalayang makatayo. Ikaw ang mamili ng puno na aakyatin ni Tarzan. Hindi ako mahilig sa mangga. Mabuti kung ganun. Pinagsalikop nito ang kanilang mga kamay, saka naglakad palayo sa mga nanunuksong tauhan. Wala akong kaagaw sa mapipitas ko. Hindi ka lang masungit, matako ka pa. Nagulat siya nang bigla siyang hilahin nito palapit dito. Inggit ka, he whispered near her ear, his warm breath sent shivers down her spine. Magsungit ka na rin at magtakaw. Walang salitang magtakaw. She must have been crazy for feeling this strange sensation, as he was holding her this way. But then crazy was her middle name. Kaya siguro imbes na mag-isip ng kung ano-ano ay hahayaan na lang niya ang sarili niyang mag-enjoy. Tutal naman, masarap ang pakiramdam niya na nasa tabi siya nito, at nararamdaman ang pag-iingat at pag-aasikaso nito sa kanya.
And she liked the feeling of being needed by this tough, and yet sweet man. Lumagpas na naman sa mga kamay ni Laika ang inihulog na mangga ni Enrique. Pumalatak ito, sa 10 mangga na inihagis ko sa iyo, 11 ang hindi mo nasalo. Ang OA mo naman. Aniya ng habulin ng gumulong na mangga palayo. Ikaw naman ang may kasalanan, kung bakit hindi ko nasasalo ang mga mangga, no? Parang sirang tora-tora ang paghahagis mo. Walang direksyon. Ako pa ang sinisi nito. O heto pa, teka lang. Ow! Naramdaman niya ang pagtamang malakas na bagay sa kanyang noo. Ouch! Umupo siya sa lupa. Laika, habang nakahawak pa rin ang kamay sa sugatang noo, manghang-mangha niyang pinagmamasdan ang pagbaba ni Enrique mula sa mangga sa sobrang liksi. Parang nag-flash sa kanya ang isang eksena sa isa sa mga pelikula ni Tarzan kung mabilis at pulidong nagpapalipat-lipat sa mga matataas na puno ang naturang bida. Pero hindi si Tarzan ang nakikita niya ng mga sandaling iyon. Nakadamit kasi ang isang ito. Hindi kita ang kanyang washboard stomach at six-pack abs. Sayang, Laika, are you alright? Napakurap-kurap siya nang mapagtanto niyang nasa harap na niya ang lalaking pinagpapantasyahan. Nabura ang makamundong pagnanasa niya nang masilayan ang gwapong mukhang iyon. Laika, are you okay? Are you hurt? Oh, what am I talking? Of course you're hurt. Marahang tinanggal nito ang kamay niyang nakatakip sa kanyang noo. Pumalatak ito. This is a nasty one. Kung bakit naman kasi noo ang ipinansalo mo? Hindi pa rin niya magawang makapagsalita dahil hindi niya maialis ang kanyang atensyon sa mukhang iyon. He was too close. She felt she held her breath, afraid that if she ever made one move or breath out, he would disappear in front of her. Tila natauhan lang siya nang maramdaman ng masuyong hangin na dumampi sa kanyang noo. Si Enrique iyon, mag-iingat ka na sa susunod, at nang hindi ka nadidisgrasya. Kaya mo ba ang sakit? Hindi siya makapagsalita, para kasing nalunod ang isipan niya ng gwapong imahen nito. It was not that she didn't find him handsome enough when they first met. Pero parang mas nagiging gwapo pa ito sa kanyang paningin, habang tumatagal at patuloy niyang pinagmamasdan ito. Siguro dahil nadagdagan ang mga bagay na nagugustuhan niya rito. Dahil habang magkasama sila, nalaman niyang hindi lang pala ito isang pretty face. May gentle side din siya kahit temporary lang yun dahil sa amnesia niya. Hindi niya napigilan ang puso na mahulog sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya at naitakip niya sa kanyang bibig ang kamay niya upang pigilan ang malakas na pagsinghap niya. What? Nakakunot noong tanong nito. Wala akong bad breath. No way. Masakit pa ba ang noo mo? I can't be possibly in love with him. Namumula pa yan. Ang mabuti pa siguro, bumalik na tayo sa mansyon at nang malapatan niya ng cold compress. I am not in love with him. Laika, naririnig mo ba ako? Ha, nabagok na yata ng pobreng mangga na yun ang ulo mo. Isang beses pa siyang impit na napasinghap ng kumilos si Enrique dahil masyadong napalapit ang mukha nito sa kanya. Inakala niyang hahalikan siya nito, kaya napapikit siya ng mariin. Anak ng teteng, bahala na kung ano ang susunod na kabanata ng buhay niya ng mga sandaling iyon. Kapag hinalikan siya nito ay panalo, dahil kahit anong tanggi niya sa kanyang sarili, naging mas malinaw pa ang bagong tuklas na damdamin niya. She really had fallen for him. Na hindi rin naman niya kasalanan dahil may mga bagay na ginagawa at sinasabi ito na talaga namang nagpapasuko ng gusto sa puso niya. Laika, sagot niya nang hindi pa rin nagmumulat ng kanyang mga mata. Get up, noon lang siya natauhan. Ha, but when she finally opened her eyes, she saw Enrique's face descending towards hers. Napapikit na naman siya ng mariin, at hinintay ang paglalapat ng kanilang mga labi. Pero imbes na ang malalambot at maiinit na labi ni Enrique ang maramdaman niya, napansin na lang niya ang pagangat ng katawan niya sa lupa. Nagulat pa siya nang sa pagdilat niya ay nalaman niyang pangko na pala siya nito. Hey, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako, ang bagal mong kumilos. Hinihimatay ka dahil lagi kang napapapikit, kaya binuhat na kita. Huwag kang magulo riyan, at medyo mabigat ka. Hindi ako mabigat. Nagpumiglas siya upang maibaba na nito ng tuluyan. Pero hindi siya pinakawalan nito. Enrique, ibaba mo sabi ako. Mamaya na, doon na sa mansyon. He adjusted her weight on his arms. Impit na napatili siya. Mabibitawan na talaga kita, kapag hindi ka na nanahimik dyan. Hindi na nga siya pumalagpa, at nakontento na lang sa mga bisig nito. Kahit na parang baliw ang tibok ng puso niya sa muling pagkilala sa kakaibang nararamdaman niya para sa kanya, masaya siya. Isang kaligayahang hindi niya naranasan simula nang maging ulila siya. Isang kaligayahan na nagmula sa kaibuturan ng puso, at naglabas ng hindi maipaliwanag na kapayapaan at katahimikan kahit na sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sinulyapan niya ang mukha ni Enrique. Hindi nga lang talaga dahil gwapo ito kaya ganoon ang nararamdaman niya para dito.
Pero sigurado siya, isang tingin lang sa mukha nito ay diretsyo na agad sa isip niya ang sinasabi ng kanyang puso. Naku, senyorito, ano ho ang nangyari kay Laika? Senyorito, kailangan nyo ng tulong. Badong, huwag kang ang ipal. Nakikita mo nang ang kayang-kaya na ni senyorito si Laika, eh. Oo nga, ikaw talaga, Badong. Yang dalawang kaing na lang ng mangga ang buhatin mo, at nang mapakinabangan ka namin dito. Mabait lang naman ako kaya nag-o-offer ako ng tulong. Hoy, offer. English iyon, pa-cheeseburger ka naman. Natawa na lang siya ng pagtulungang tuksahin at pagtripan, ang isa sa mga tauhan sa manggahan. Sige, magpapa-cheeseburger ako. Lahat ay napatingin sa direksyon nila sa sinabing iyon ni Enrique. What? Tinapik niya ito sa balikat. Joke iyon. Alin doon? Narinig niyang impit na nagtawanan ng mga tauhan na naroon. Napaka-inosente ng tanong nito pati na ang ekspresyon sa gwapong mukha nito, kaya hindi na rin niya nagawang mapigilan ang matawa. Ano naman kaya ang nakakatawa sa pag-o-offer ng cheeseburger? Sambit nito, halata ang pagtatampo sa boses. Oo nga, senyorito, mabilis na sang-ayon ni Badong. Ano ang masama roon? Ako na lang ho ang pa-cheeseburger inyo. Sige, inabot ng katakot-takot na kantsaw si Badong sa paglapit nito sa kanila. Senyorito, tulungan ko na ho kayo kay Laika. Mahigpit siyang napakapit sa balikat ni Enrique nang bigla siyang ilayo nito sa nag-aabang na mga braso ni Badong. No, kaya ko nang mag-isa si Laika. Pagkatapos ay naglakad na ito pabalik sa mansyon, habang pangko pa rin siya. Mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa cheeseburger mo. Maiwan ko na muna kayo. Nilingon niya ang mga tauhan na nakatanga sa kanila. She gave them an apologetic smile as she waved them goodbye. Ganito pala ang feeling kapag buhat ka ng iyong Prince Charming. Ang saya. At hindi na niya alam kung paano pipigilan ang puso niya na huwag masyadong mahulog dito. Kung sa bagay, kahit naman pigilan niya ang kanyang sarili, magpapapigil ba naman kaya siya? Hindi po, sagot ng isip niyang nakipagkasundo na sa kanyang puso. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.